Dahil uso at napapadalas yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o thunderstorms, gagawa tayo ng series na all about thunderstorms. Para sa ikalawang episode ng ating series na all about thunderstorms, talakayin natin ang isa sa hazard o panganib na dulot ng thunderstorm. Unahin natin itong hindi masyadong kilala o less familiar, ang microburst. So panoorin muna natin to. Ito ay nangyari noong June 22, 2022 sa may San Lazaro, dyan po sa may Santa Cruz, Manila. Kung mapapansin nyo, sobrang lakas ng hangin, para siyang may bagyo. Ayan, nabuwal na yung mga plastic barrier. And yung direksyon ng hangin, importante ito yung direksyon ng hangin ay pa-horizontal o pababa. Dahil ito po ay napagkamalang kasing tornado o buhawi. So may pagkakaiba yan sa direksyon ng hangin. Talakayin natin yan mamaya. And then kasama nung malakas na hangin, meron din tayong sobrang lakas o malakas na buhos ng pag-ulan. Kaya ako nasabing hindi masyadong kilala o hindi masyadong familiar itong microburst dahil nung nasa forecasting section pa ako ng Pag-asa, marami na akong kaso o reports na na-encounter na ganito, na laging napagkakamalang tornado o buhawi. At marami na din nag-vlog at nag-feature ng video na to na karamihan ng caption ay tornado o buhawi. Ngayon, kilalanin natin kung ano ba ang microburst. Halimbawa, on a normal day, meron tayong nabubuong thunderstorms. Meron yung tinatawag na updraft. Yan po yung pataas na mainit na hangin dahil sa ating convection. Diyan na rin po nabubuo at naiipon yung ating mga kaulapan at pag-ulan. Kaya kung mapapansin nyo, bago umulan, medyo mainit at mas maalinsangan yung panahon. Dahil na po yan sa ating tinatawag na updraft. Medyo maalinsangan nga ang hangin dyan. At kapag hindi niya na kaya yung daladala niyang tubig, bubuhos na po yung ating malakas na pag-ulan. Pero bago yan, magkakaroon tayo ng tinatawag na downdraft o yung hangin na malamig na pababa. Kaya kung mapapansin nyo rin, sobrang init at malinsangan, biglang lalamig yung ating hangin. Minsan kasabay na po yan ng pag-ulan or minsan nauuna yan ng bahagya. Pero minsan sa parte ng downdraft, magkakaroon yan ng maliit na area na sobrang lakas ng hangin. Minsan mas malakas pa yan sa bagyo kagaya ng napanood natin kanina na umaabot ang hangin sa higit sa 150 km per hour. Although malalakas na bugso ng hangin sa kabutihang palad, ito naman po ay hindi nagtatagal. Ito pong maliit na area na to na may malakas na pagbugso ng hangin, yan po ang tinatawag nating microburst. Ang hangin po ng microburst ay isang linya lang, hindi kagaya ng buhawi o ipo-ipo na umiikot. Kapag tumama na po ito sa lupa, nag-spread na po ito radially o pabilog. Kaya yung nakita nyo kanina sa video, straight line po yung malakas na bugso ng hangin. Dahil once na tumama sa lupa, yung hangin na daladala ng microburst, mag-spread na po yan as straight line kumpara sa mga buhawi o tornado na paikot. So paano maiiwasan at paghahandaan ang microburst? Unfortunately, kagaya ng mga kidlat, hindi po nadidetect agad ang microburst. Nakikita po yan sa mga radar image pero too late na para magkaroon ng kahit anumang warning o yung warning ay makarating sa inyo. Hindi na po nagkakaroon ng warning sa isang microburst dahil mabilis lang ito matapos dahil sa kanyang scale. So narito ang example ng iba't ibang scale ng iba't iba nating weather system. So nandito po yung lawak, kung ilang kilometro po ito. At nandito naman sa kabila yung kanyang duration o yung kanyang tinatagal. So nandito po sa area na to yung ating mga bagyo na tumatagal ng ilang araw. So mas malawak po yan. Kumpara sa mga thunderstorms na medyo mas maliit lang yung kanyang area o yung kanyang lawak at mas mabilis lang yung kanyang tinatagal. Halos nasa oras lamang po. Nasa ibaba naman yan yung ating mga micro scale o maliliit na scale kagaya ng mga tornado at ipo-ipo. Mas maliit pa po dyan ang scale ng ating microburst na nandito sa ilalim ng 4 hanggang 1 km. So nasa around 2 kilometers po. Higit kumulang yung kanyang lawak o scale. So hindi rin po yan tumatagal sa around 2 hanggang 5 minutes. So although malakas na bugso ng hangin na mas malakas pa sa bagyo minsan, ay short-lived lamang po o hindi nagtatagal ang mga microburst. So since hindi na-detect, ano po ang magandang gawin? If ever overhead natin ang mismong thunderstorm clouds at meron nga tayong tinatawag na severe thunderstorms o malawakang thunderstorm cloud, i-assume na natin o expect na natin na posible itong magkaroon ng isang microburst. Dahil kung hindi man magka-microburst, meron pa rin itong kasamang malakas na bugso ng hangin at malakas na pagulan at yung iba pang hazards na posible sa mga severe thunderstorms. Maghanap po ng shelter o proteksyon, wag muna lumabas ng bahay o opisina at palipasin ang sama ng panahon. So ayan na po ang tinatawag nating microburst, ang hindi masyadong kilala pero mapaminsalang epekto ng mga thunderstorms. Sa susunod, talakayin naman natin ang pag-ulan ng butil ng yelo o hail. Antabayanan ang mga susunod na episodes ng All About Thunderstorms. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.